Their testimonies and affidavits named above-mentioned government officials or former government officials as primarily involved with these violations. With this filing, Service, talagang garapal na. And I guess the question that would be asked is, Talagang garapal na, sabi po ng dating senador. Eh, totoo naman talaga, talagang garapal na po ang kanilang ginagawang pagnanakaw, panggagago at cover up at pagpapaikot ng sambayan ng Pilipino. Kaya ang tanong ko sa iyo, bago natin simulan ang video ito, papayag ka pa ba na paikot-ikotin at gagaguhin ng Marcos administration? Nasa sa iyo ang kasagutan, mga kababayan. Okay, simulan na po natin yung ating discussion. Narinig niyo po ba, mga kababayan po natin, yung narinig ko na tila ba binubo ng mga tao itong si Bongbong Marcos at si Lisa Marcos at wala man lang sumisigaw ng kanilang pangalan o apelyido bilang pagbibigay ng pugay at pagsusuporta sa kanila. So makikita mo na kahit po sa mga event, sa mga binyo na pinupuntahan po nila pampubliko ay tila ba sinusuka na po itong ang mag-asawang ito. Yan po yung ating pag-uusapan at isama po natin, mga kababayan, itong tila ba pagtatakip at pinoproteksyonan ng ICI itong si Martin Romualdez. Dahil sa laging kinukunik itong si Martin Romualdez, abay siya pa po ang hindi kasama sa mga kinasuhan. And of course, yung mga kinasuhan ay yung hindi nila kalyado at yung gusto nilang ilaglag na si Saldico. At lahat po ay pag-isa-isahin natin, pagsamasamahin po natin yung mga nakuha nating bagong balita, bagong update ngayong araw, mga kabayan. At kung kayo po ay bago lang po sa ating channel, huwag kalimutang mag-like. Okay, so patuloy natin ha. Tingnan nyo po, mga kabayan, kung ikaw talaga ay hindi ka respeto, kahit anong pakiusap mo, kahit anong pakiusap ni Auntie Claire na tulungan, respetuhin itong si Bongbong Marcos dahil ginagawa naman daw po nila ang tama sa investigasyon at gusto lang nila magkaroon ng due process, abay hindi na talaga masaya ang tao. At sa binyong ito, sa event na ito, makikita nyo na sila po ay hindi talaga nirespeto na. Narinig niyo po, mga kabayan po natin, grabe no, binubo ang mag-asawa sa kanilang ginawang pagbisita or pagsama na yan sa event na yan. So kung ano man yung event na yan, hindi na natin kailangan pangalanan dahil gusto lang natin ipakita ang pagbisita ni Bongbong Marcos at itong si Lisa Marcos. Alam niyo, mga kababayan po natin ha, kung may delikadisa, kung may hiya po yung mag-asawa na yan, dapat hindi na yan sila pupunta sa mga event na yan dahil lalo lang po sila mapapahiya. Kahit yung mga government-sponsored na mga event, yung mamimigay sila ng kunwari titulo, mamimigay sila ng ayuda, at magbibisita, mag-inspection si Marcos Jr. sa mga pasilidad na pinagawa ng kanyang administrasyon. Eh, nakita nyo po ba? Walang halos pumapansin sa kanila. Halos walang nangangamusta na sa kanila. Kahit yung mga foreign investors sa mga events, sa mga meetings, sa mga forums, hindi na rin po sila pinapansin. Ito na po yung patunay, no, na dapat mahiya po talaga itong si Bongbong. Di ba? Wala na Wala nang amor sa kanila ang taong bayan. Anyway, punta tayo dito sa ICI, mga kababayan. Alam mo itong ICI na ito, napakalaking circus talaga ito, sa totoo lang. At ito ay ginawa para proteksyonan hindi lang si Bongbong Marcos, hindi lang si Martin Romualdez, kundi pati po si Sandro Marcos. Kasi kaya nang sinasabi nitong si Manong Chabet, ang corruption na talamak ay mismo sa probinsya, sa distrito ng mga Marcos. Pero bakit si Joel Villanueva, Jingo Estrada, Saldico, si Roberto Bernardo, si Mario Lipana, and si Congresswoman Mitz Oy, ayan, ng Caloocan.
Akala ko nga nanalo yan, buti naman hindi nanalo yan. Kasi ang kapal din po ng pagmumukha niyan, no? Siya po ay isa sa mga pumirma sa impeachment ni Vivi Sara. Alam mo yung rason niya, balikan ko lang ha. Yung rason niya dahil pumirma daw po siya dahil kailangan niya daw po makakuha ng pang-ayuda para sa kanyang mga nasasakupan. So buti naman hindi pala nanalo yung si Mitz Oy na yan. O, kasi nakalagay dyan, ex-Caloocan representative. So ibig sabihin talo po siya. So bakit si Saldico lang ang kinasuhan? Bakit si Jinggoy and si Joel Villanueva daw yung mga kinasuhan, mga kabayan po natin? Unang mga pinangalanan at lumabas ay itong mga kongresista. Sila yung kontraktor eh. Itong dalawa nga to, hindi naman sa kinakampihan po natin. Kasi kung may kasalanan talaga sila, dapat naman sila managot. Sabi ko nga, kahit kalyado ng mga Duterte, kung talagang nagnakaw, kung talagang may kasalanan, dapat talaga sila managot. Pero malinaw naman, ang kababayan, na itong dalawa na ito is, sinama na lang ito, is diversionary tactics ito. At itong ginagawa ng ICI, malinaw na isang panggagago po. Nandiyan si Martin Romualdez, bakit hindi isinama? Diba? So, bistado na. And, kung kakasuhan nila, itong si Saldico, nasaan ba si Saldico? Wala din po sa Pilipinas. Imagine nyo, malinaw na minomonitor nila yung mga ari-arian, yung mga air assets ni Saldico. Alam nyo ba yung tatlong air assets ni Saldico na bilyon-bilyon po yung halaga galing sa pera ng taong bayan, malamang ninakaw yon, ay nakalabas na po sa ibang bansa. So ano pang habol natin doon? Paano pa makuha ang pera na yon na pagmamayari ng taong bayan dahil hinayaan nila makalabas? So another another kalokohan, kapalpakan, and sabuatan sa gobyerno na pinamumunuan ni Bongbong Marcos. Ito, pakinggan natin itong ICI, lalo na po itong kanilang head na dati daw po itong Justice. Alam mo, nasisira lang po yung kanilang pangalan dito eh. Bakit, mga kababayan? Dahil po sa kanilang cover-up at pagbibigay ng protection kay Martin Romualdez. Kaya ang tanong natin sa mga taga-ICI, magkano, ilang malita ba yung nabibigay sa kanila nitong si Martin Romualdez kapalit ang protection, mga kababayan? Good morning to all of you. Magandang umaga sa inyong lahat. Today, October 29, 2025, we are already 44 days old. We will be submitting our interim report and recommendation to the Office of the Ombudsman on the alleged involvement of several incumbent and former members of the House of Representatives and the Senate in obtaining bribes or unwarranted monetary benefits from flood control project contractors. We recommended the filing of criminal and administrative charges against the following persons. 1, former Undersecretary Roberto Bernardo. Number 2, Senator Joel Jose Villanueva. Number 3, Senator Jose Jinggoy Estrada Ejercito Jr. Number 4, former Congressman Elizalde Saldico. Number 5, COA Commissioner Mario Lipana. Number 6, former Congresswoman Mary Mitch Kahayon Uy. These persons have possibly committed these following violations: direct or indirect bribery and corruption of public officials under Articles 210, 211, and 212 of the revised Penal Code. Corruption of public officers under Section 3B and 3E of the Public Act 3019. Plunder as defined and penalized under Section 2 of the Public Act 7080. Based on the testimonies and narrations of the witnesses, the scheme starts. So napansin niyo po, mga kababayan po natin, yung witnesses po na talagang pinapakinggan po nila ay yung mga dumidiin po sa kalaban nila sa politika.
Pansin nyo? And then, kaya nga, nung sinabi po ni Senator Alan Peter Cayetano na dapat kahit paano may opposition dyan sa ICI. At least mayroong debate pa kung tama ba itong gawin o hindi. Sabi ng Malacanang, hindi na kailangan. Kasi po, kung lahat sila ay magkasabwat, di kung ano po yung gusto nilang palabasin, anong gusto nilang resulta ng kanilang investigation, yan lang ang kanilang palabasin. And napansin nyo, ito po yung nangyayari ngayon, mga kababayan natin. Diba? Malinaw na itong si Martin Romualdez, no? Ang isa sa tinuturing na talagang pinuno ng lahat ng pagnanakaw sa flood control. Pero ngayon, hindi mabangkit ang kanyang pangalan. At ito, ulit-ulitin ko ito na nakakatawa po itong challenge nitong tagapagsalita ng Palacio de Polvoron. Tayo pa daw po, sabi ni Auntie Claire, mag-provide ng ebidensya laban kay Martin Romualdez. Wow! Nasa atin ba yung resources? Nasa atin po ba yung mandato para mag-imbestiga niyan? Nasa kanila. Sila yung sinasahuran ng taong bayan para gampanan nilang kanilang trabaho. Pero alam mo kung wala na silang magagawang palusot, okay, sabihin lang sa tao, di kayo maglabas ng ebidensya kung may ebidensya kayo. Diba? Mabubot na nga. From the proponent, who is either a member of the Senate or of the House of Representatives, who will inform Engineer Alcantara that he or she has a budget allocated for infrastructure projects. Additionally, the scheme shall always involve flood control projects because the kickback is 25 to 30% and is higher than the kickback from other projects, which is only at 10%. From here, Engineer Alcantara will direct Engineer Hernandez to make a list of projects based on the budget that the proponent has. The list is then given to Juan Carlo Rivera, who will then transmit it either to the regional office in Bulacan or to the proponent itself. If the list was forwarded to the DPWH Regional Director, it will be included in the National Expenditure Program, or what we call NEP-NET. On the other hand, if the list is given to the proponent itself, he or she would insert the projects in the House General Appropriations Bill called HGAB, or bicameral insertions wherein it would be reflected in the General Appropriations Act known as GAA. Once the projects were reflected in the NEP or GAA, Rivera will make a summary of the projects, while Engineer Alcantara would then choose the contractors who would then implement the project. Alam mo itong mga itong mga district engineer na ito, no, dapat kumanta na lang sila. Dapat nagpakatotoo na lang sila, mga kababayan natin. Kasi total, ikukulong din naman sila. Kasi ganyan, yung taong bayan naghahanap po talaga ng dapat makulong. So total, ikukulong din naman sila. Dapat gawin na lang po nila yung tama at sabihin nila kung sino talagang tunay na tumatanggap. Huwag yung pag-cover up na ginagawa kasi kagagawin sila dito dahil sa hindi nila ilalaglag yung mga tunay na involved. At hindi ako naniniwala na walang mga congressman kahit dito sa Bulacan na involved. Kung dito po sa Bulacan mismo yung napakaraming substandard and ghost project, tapos yung mga congressman dito malaya. Kaya ako lang hindi lang dapat si Senator Joel Villanueva yung kanilang ididiin dito. Paulit-ulit na sinasabi ni Senator Joel Villanueva na wala siyang kinalaman at wala siyang kickback. At sabi niya nga, from the start pa lang, siya na po yung nakikipaglaban at maingay na nagki-question bakit palaging binabaha, particularly po yung Bukawi. Bakit walang flood control? Bakit hindi napapatupad? Nung time na nag-iingay siya, hindi siya pinapansin. So, bakit ngayon siya pa yung nadidiin? At itong si Bryce Hernandez, isa rin po yan. Diba sa isang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee, nung tinanong siya ni Tuta Soto
patungkol sa mga ebidensya na hawak nitong mga senador na binanggit niya, si Jinggoy and si Joel Villanueva. Nung tinanong siya kung anong laman naman ng kanyang computer, alam mo yung sinabi niya, di ba? Mga listahan ng mga congressman na tumatanggap ng suhol or binibigyan po nila ng SOP na 25%. After nun, wala na. Hindi na nila pinalo up. Kasi parang nadulas si Bryce Hernandez. And ako naniniwala na nandun mismo yung pangalan ni Martin Romualdez. This would trigger the payment or obligations or SOP to the proponent. An advance payment of 10% of the budget allocation when the net is released, while the remaining 15% will be paid off to the proponent when the GAA is passed. If the insertions were included in the GAA, the whole 25% SOP is given to the proponent. This 25% payoff is advanced by the contractors to ensure that the project will be awarded to them. Their testimonies and affidavits named above mentioned government officials or former government officials as primarily involved with these violations. With this filing, we remain true to our commitment to the Filipino people. No one will be spared in this fight against corruption. Politicians and government officials will be investigated and charged by credible evidence. Those found responsible will face the consequences and held accountable under the rule of law. To aspiring criminals, crime will not and does not pay. We will continue to investigate, follow the evidence, pursue charges to the very last man involved. Justice will not be delayed this time. This is our promise to our countrymen. Thank you and good afternoon. So, ito daw po yung promise ng ICI. Nagagawin daw po nilang kanilang trabaho at ikukulong daw po yung mga dapat ikulong. Alam nyo, ito po yung mga linyada na ito is kumita na ito, lumang tugtugin na ito. Kasi kung yung mandato nila is dapat ikulong yung dapat ikulong, hindi dapat kasama si Martin Romualdez. So bakit hindi kasama? Para kunwari lang, no? Nakikinig sila sa pressure ng taong bayan, o yan, may ikukulong. Pero, ang problema dito, yung talagang mastermind is malaya pa ngayon. Yan talaga sabi ng taong bayan. And yan din po yung hamon ng mga negosyante, di ba? Sabi ng mga negosyante, kung talagang totoo yun, sinasabi ni Bongbong Marcos na wala po siyang sasantuhin, kahit kapamilya niya pa, kaalyado niya pa, dapat gawan niya na ng action. Palagay ko, ginawa lang to ni Bongbong Marcos para may makasuhan, may masampulan para sabihin ay tinatrabaho niya lang ito. So, ganun lang. Pero maniwala ako na talagang totoo siya kung paimbestigahan niya yung kanyang anak at paimbestigahan niya yang si Martin Romualdez at the rest na mga kongresista na involved ay tutukan nila. No? Wag puro Duterte ang kanilang ginagawa ngayon. No? Bakit mo pa kailangan bumalik sa previous administration? Wala namang reklamo. Yung reklamo ng taong bayan at nakikita ng taong bayan malinaw sa mata ng taong bayan, nakikita na experience sa talagang walang project at substandard, yung proyekto niya So kung gusto niya patunayan na seryoso siya, hindi gawin niya ang kanyang trabaho. And kung gusto niya, pwede naman siyang mag-resign na lang. Total, no? Siya naman ay sinasabi ng karamihan ng ating mga kababayan na siya ay involved sapagkat siya ay pumirma ng manumal yung budget na ito. Di ba? So, ito po yung ICI. Tama yung narinig po natin sa iba't ibang kababayan natin. Wala yung ICI na yan. Cover up lang po yan. Kasi, paano masabing Independent Commission for Infrastructure? Under po sa utos, under sa command ng Malacanang. So, wala pa rin. Anyway, pupunta tayo sa kabilang issue, mga kababayan po natin. Kagaya nitong issue po kay Sergeant Cotesa, na lumalabas na sinasabi nila na fake daw. Yung po yung pumerma, fake daw po yung perma ng nagnotary.
Alam nyo, ako nagpapanotary din tayo sa mga dokumento, lalo na sa mga housing loan, di ba? Hindi naman natin alam kung yun talaga yung perma ng abogado, di ba? Kahit itong mga senador, itong mga nasa media, hindi naman nila mas sigurado kung yun talaga ang perma ng abogado. Basta tayo pinirma, may notary, okay na tayo. So ngayon gusto nilang palabasin na si Master Gutesa, yung nagperma mismo ng dokumento na yun. Kaya pinapalabas silang fake. O kung sino man daw yung handler. Paano na-identify yan na hindi niya perma? Sabi nga ni Senator Marcolita, may perma din siya, nakapareho doon sa perma na nasa kay Gutesa. At may ibang perma din siya. So, ibig sabihin, no, delikado po yung abogada na ito. Na posible siya rin ay mananagot dahil po sa pagbulkar nitong fake na sapina na ito. Kasi, imagine mo, sasabihin niya na 24 hours bukas daw po yung kanyang notary. Mayroon ba nun? 24 hours po ba siya kaya niyang pumirma kung may magpanotary na mga kabayan natin? Hindi po. Kasi kapag nagpapanotary tayo, normally, yung po ipirma, kung sino yung nandun as in charge, wala naman talagang abogado to. Pangalan niya lang yung nakalagay doon. So, ganito po yung nangyari, palagay ko kay Master Sergeant Gutesa. Kaya kinumpirma ng NBI, hindi totoo yung permanent, fake ang permanent. Fake naman talaga. Kasi may iba siyang perma. So, ibig sabihin, kung kiniklaim niya na yun, ang original niyang perma, hindi yun ang original. So, yung mga dares na pinirmahan ng kanyang tauhan, o yung perma nandun, kung sino yung pumirma na gumawa, ibig sabihin, fake. So, hindi nakasalanan ni Master Sergeant Gutesa. Ngayon, ang obvious na naman, mga kabayan, pagkatapos sila targetin si Senator Joel Villanueva, Jingo Estrada, Chis Escudero, Senator Bongo, Senator Bato, grabe no? Lahat po yan ay oposisyon. O ito, Senator Marcolita naman ngayon, ang laman ng mystery media at gusto nilang palabasin na kinotes daw po ni Senator Marcolita itong si Master Sergeant Gutesa. Ako, sa tagal ko na nakilala at nakita yung diskarte ni Senator Marcolita at paninindigan sa isyu ng politika, sa isyu ng corruption, never pong gawin niya ni Senator Marcolita. Dahil alam niya, kung gagawin niya yan, pwede mapahamak siya. Lalo ng dami nilang pera, pwede nilang pabaliktarin yan. Kung ginawa talaga yan ni Master Gutesa, hindi po eh. Ito, panoorin natin. Hapon po sa lahat. Kapareho ng huka attorney nang nasabi ni OIC NBI Director Magno, maaring makasuhan yung pagpeke doon sa notaryo. Ano po ba yung pwedeng kaharapin ng mga gumagawa nito? Well, yung si Gutesa, kasi under oath, sinabi niya na yan daw ay pinanotaryo niya. Nagsisinungaling siya. Kasi nga, peke naman pala yung pirma. So, yung nga sinasabi natin, gusto nila idein na piki yung perma, kasalanan ni Gutesa. Kasalanan ba ni Gutesa yan? Kung yung pumirma sa kanyang notaryo, hindi yung abogado na nakapangalan sa kanyang dokumento. Bakit kapag tayo ba ay magpanotaryo, kailangan natin tanungin, oy, gago at gaga na abogado, tama ba tong perma mo? Sa'yo ba talaga to? Hindi naman ganun eh. Panotary tayo, bayad tayo, ninotary nila, perma, may mga question na parang gusto nilang verify. Okay. O tapos talisa tayo. Malay natin kung fake pala yung perma niya. So nakahanap lang sila ng panibagong panibagong issue para malusutan ito. Can be liable for perjury. Pwede rin ho yan yung criminal case for introducing yung fraudulent evidence. So, iba rin ho yung paggamit ng taking of fraudulent na public document. Kasi yung notaryado, public document dapat yan. So, yun ang kanyang pananagutan. It's the worst corruption episode that I have heard in my life, and I never saw this in my 24 years in the Senate or in my 34 years in public service. Talagang garapal na. And I guess the question that would be asked, talagang garapal na. is how did we get here? How did we get to this situation where the corruption was so widespread? What we have developed is a culture of impunity. Wala na pong takot ang tao sa batas eh. Today, the rule of law is only a suggestion. Bentalo nga po eh. Imagine nyo mga kababayan po natin yung mga pink dilaw ngayon at itong mga loyalista ay nagsasanib puwersa na sila. Pero tingnan nyo,
hindi pa rin nila lahat ay makontrol. Kaya nito si Drilon, dilawan yan, solid dilawan yan. Pero mukhang siya po ay naninindigan na siya ay anti-Marcos at hindi siya papayag, no, na ganito po yung corruption na nangyayari sa ating bansa. O ngayon, siya na mismo nagsalita. Tinawag niya na ito po is the most corrupt government na nangyayari sa ating bansa. At parami pa yan sila, no? Ito lang kasi nakaupo sa pwesto ngayon, talagang humihimod sa puwet. Laila de Lima, Kiko, si Kiko Pangilinan, Kiko Sharon, itong si Bam Aquino, and of course, itong si Risa Ontiveros na walang kasing kapalang muka. Na sabi wala daw po siyang insertion, pero yung pala po, siya pala yung napakaraming insertion, 3.3 billion almost, ang kanyang insertion. So palagay nyo mga kababayan po natin, kung itong si Drilon ay nakita niya na maayos naman ang gobyerno, sasabihin niya bang corrupt ang gobyerno? Hindi po. Diba? Wala nakita niya eh. Kahit siya mismo alam niya kung kaano ka nag-improve ang Pilipinas nung panahon ni President Duterte. Yun lang, talagang galit na galit po sila sa war on drugs. Paano kasi, gaya nitong si Drilon, yung isa po sa pinahuli ni President Duterte na nagtaka sa Amerika, na si Jed Bilog, ano niyan, kung hindi ako nagkamali, pinsan or pamangkin niya yan. Kaya hanggang ngayon, galit yan sa mga Duterte. Pero wala silang choice eh. Diba? Kailangan nila magsalita na talagang tama na o sobra na yung nangyayaring corruption sa ating bansa. Hindi na nila matidinay eh. Kitang-kita na po ng lahat ng mga Pilipino eh, kung paano tayo pinagluloko. O ngayon, kahit sa investigation nila sa ICI, hindi na rin maniniwala ang taong bayan. And now, lahat na magsasalita, lahat na magbubulgar, piniisa-isa nila. Akala natin, hanggang kay Joel Villanueva lang. O ngayon, Senator Marcolita naman, ang kanilang next target. Dahil daw po kay Master Sergeant Cotesa. And itong si Ping Lacson, sunod-sunod ngayon ang kanyang mga press conference. At sinasabi na maglalabas daw po siya ng bagong testigo. At itong bagong testigo daw, sabi ni Lacson, ay ang magkakanta at maglalabas daw ng lahat ng mga involved sa corruption. Sino kaya ito? Alam nyo, natuwa din ako, natatawa, hindi natutuwa. Natatawa din ako minsan dito po sa mga kaalyado ni Bongbong Marcos. Lalong-lalo na itong si Ping Lacson. Pucha, napaka-chismoso. Ang galing gumawa ng kwento, tapos iiwanan niya ang kwento. Magja-jump on sa kwento or sa issue na siya ay makikinabang. Just like for example, mga kababayan po natin, balikan po natin itong 67 na mga contractor. Yan ang, I think kung hindi ako nagkamali, isa po sa kanyang highlight sa kanyang plenary speech, itong 16 na mga contractor. I think pinangalanan siya na isa na nasa Misamis Oriental. Parang yun lang. The rest tumahimik na siya. And nagulantang tayo. Ayaw niya nang pag-usapan si Martin Romualdez at dapat mga senador ang in charge. Chis Escudero, isa yan sa kanilang isinama. Of course, yung kanilang galit pa rin dahil na-archive ang impeachment against kay Vice President Sara. Hindi pa rin sila kumakalma, mga kababayan natin. Okay, so usaping corruption, usaping Kiko Barsaga, usaping pananakot, usaping panggigipit, at minsan nasasabi na po ng ating mga kabayan, ito ba ay silent martial law na? Para sa akin, hindi silent eh. Talagang lantaran po ang nangyayaring panggigipit ngayon sa ating mga kababayan. At kung may baha dito sa Maynila, may mga flood control dito na sira at ghost project, alam mo yung target nila imbestigahan, yung Davao. Ganun po yung kanilang ginagawa. Kung may problema sila sa South China Sea, ituro natin yan, isisi natin kay Duterte dahil wala daw pong ginawa. Diba? Ako lang ng classroom, ang gustong gawin ng kanyang mga lipores, yung kanyang mga bayarang vloggers, kasalanan ni Sara yan dahil si Sara daw po yung naging sekretary ng DepEd. Hindi na sekretary si VP Sara sa 22 classrooms. Diba? Okay, punta tayo dito naman kay Congressman Miao, Congressman Kiko Barsaga. So, si Kiko Barsaga, isa po sa mga ano ngayon, no? Talagang napakalaking tinik sa lalamunan nitong si Bongbong Marcos.
At syempre sa lahat po ng mga nag-iipal, talagang pinag-iinitan po nila itong si Congressman Barsaga. Dahil hindi nga po, mga kababayan, sumusunod sa kanilang script. Hindi nila maluloko. Sabi nga ng PCG, bukas daw sila na makipag-dialogo kay Congressman Kiko Barsaga. Bakit pala kailangan na makipag-dialogo? Kasi nagsalita po itong si Congressman Kiko Barsaga, nagagawa daw po siya ng batas to abolish Philippine Coast Guard. Actually, kahit wala tayong Coast Guard, di ba? Nandiyan naman po yung Navy natin, Naval, sila na lang po yung magmumonitor. Kasi kung ganito ang Coast Guard po natin, mukhang pumipili lang po sila. No, kung ano ang gusto nilang trabahuin, particularly po yung mga official, yung kawawa, yung mga bata, no? Yung mga bagong recruit, kumbaga sa military is mga private pa lang. Kung sa police is SPO1 pa lang. Yun ang kanilang ginagamit. And then yung tagapagsalita nila si Tariela, na obvious naman na tutang ulol ng Amerika. Kaya nakikita ito ni Congressman Kiko Barsaga. Kaya para sa kanya, ano pang purpose ng president, Philippine Coast Guard? Talagang wala namang pakinabang para sa ating bansa. I-abolish na po natin. O ngayon gusto daw po nila makipag-usap kay Congressman Kiko Barsaga patungkol po sa usapin ng Coast Guard. Imagine mo, yung mga tanga-tanga, wala namang kakwenta-kwenta na magiging parang reservist ng Coast Guard. Si Tambaloslos, magnanakaw, pinasok nilang reservist. Diba? Si Larry Gadon, napakabobo, o si Lisa Tanas, ano yung magagawa nila sa Coast Guard? Kaya ba nilang mag-rescue? Kaya ba nilang maglangoy? Kaya ba nilang gumamit ng drones? Kaya ba nilang suungin ang sunog para lang gampanan ang kanilang pagiging Philippine Coast Guard? Iligtas ang mga taong napapahamak. Hindi lang sa karagatan, kundi pati na rin sa lupain. So, kaya kung ako kay Congressman Kiko Barsaga, tagilan nyo, huwag nyo akong usapin. Basta, ipapa-abolish ko kayo. Bahala na kung i-approve man o hindi ng mga kongresista. Pero palagay ko, siyempre, pag kalyado pa rin ni Bongbong Marcos, talagang hindi nila aprobahan yan. Lalong-lalo na, mainit ang dugo ni Marcos dito kay Congressman Kiko Barsaga. Ilang bisis na daw po binantaan si Congressman Kiko na siya po ay papakulong, ipaparisto dahil sa kanyang pag-iingay. Ang lupit. Anyway, mga kabayan po natin, antayin natin yung next announcement ni Congressman Kiko Barsaga. Kung kailan sila magrarally, siyempre samahan po natin yan. Dahil talagang napakalutong yung sigaw ni Kiko Barsaga na talagang Marcos resign. At lagi niyang inuungkat, binubulgar itong si Sandro Marcos. Anyway, mga kabayan po natin, sa unang video natin, nakita nyo po kung paano bino ng mga Pilipino itong si Marcos Jr. at ang kanyang asawa na si Lisa Tanas. Talaga na kaya, no? Ang kapal ng kanilang mukha. Binubo na sila, nandun pa rin sila. Okay, maraming salamat mga kabayan. At kung kayo po ay umabot sa ating video ito, sa part na ito, huwag kalimutan mag-like. At kung kayo po ay hindi nakasubscribe, pasubscribe na rin mga kabayan. Salamat po.